Isang organisasyon po ang binuo na may layuning libutin ang mga best tourist spots sa ating bansa. Yang pong grupong yan ay ang Ex-Pilipinas. Kikilalanin po natin sila ngayong umaga. Joining us this morning is Sandino Laigo, Rayu Maningas at Larry Singian. Magandang umaga. Good morning din. Ex-Pilipinas. I'm curious, bakit yun ang pangalan ng inyong grupo? Una-una po kasi sa lahat. Kaya po namin nabuo tong grupo na to is para sa isang layunin. Yung po is to fill the Philippine map with excess. Filipino yung mga excess. So, ibig kasi sabihin, gusto namin i-cross out. pag nilagyan nyo na yun na yung mga lugar na napuntahan ninyo. Okay, so ano-ano yung mga lugar na napuntahan na ninyo? Marami na kaming napuntahan sa Northern Luzon. Kung familiar kayo sa Babuyan Group of Islands. Yon, tapos Cagayan, syempre, Apari, Apayao, Kalinga provinces, Baguio, La Union. Halos sa Luzon marami. Halos kompleto na. Halos kompleto na. Tapos Visayas, yun yung next target namin. Tinatapos namin siya actually next year. May goal kami sa January na pumunta sa Visayas. So how frequent do you travel? Like in a month or in a year? Kano kayo katalas lumalabas? We see to it na every month at least once or twice. Pero kung hindi magtugma-tugma yung schedule, well, we make sure na at least once every 2 months, mga ganun. Alam mo ko, gusto ko rin i-travel yung buong Pilipinas. Pero ako konti pa lang yung napupuntahan kasi ang argument ko dyan, medyo mahal din talaga mag-travel. Paano ba? May tips ba kayo para maka-travel sa buong Pilipinas but not spending too much? Siguro yun yung difference namin sa ibang typical na mga nagtutour-tour, ibang packages dyan. Kami kasi yung style namin, backpacker style kami. Backpacker style. So, we bring our own tents, stove, may sarili kaming mga camping materials, lahat na minimize namin yung mga possible na expenses. At saka, isa pang kakaiba sa amin, siguro sa character na rin namin before pa nabuo namin to, is minimalist kami. So, we work on what we have. Okay. Saka marunong kami mag-modify. Alright, siguro tanong ko na rin kasi I think that this is an advocacy or a movement Yeah. for your organization. So paano ninyo ino-encourage yung mga tao to travel just like your group? Siguro, una-una sa lahat, gumagawa kami ng mga magagandang video para Okay. mang-inggit na rin. Oo, kasi pag nakita mo yan online, parang gusto mo ring puntahan. So, paano ina-upload nyo ito sa isang social media Yes. account? Actually, sa lahat ng nanonood ngayon, please like our Facebook fan page, facebook.com/Ex-Pilipinas. At saka may Instagram din kami. Follow us at Ex-Pilipinas. Gusto ko tanungin si Larry, kapag ka nagta-travel kayo, ano yung mga activities na ginagawa ninyo sa inyong grupo? For sure, may mga may template ba kayong ginagawa sa bawat lugar na pinupuntahan nyo? Cliff jump lang. Cliff jump. Tapos surfing. Okay, lalo na kapag merong Season. mga beach areas kayo na pupuntahan doon. Pero so far, ano tingin nyo yung parang dapat pinupuntahan to ng mga Pilipino pero hindi nila dinidiscover? I wanna know, what's that? Siguro yung mga dapat na pinupuntahan nila is yung hindi masyadong nakikita. Pero kasi kami, we travel or we explore the places na hindi masyadong sikat. Yun yung namin, yun yung gusto namin kasi pagka sobrang raw nung area, parang mas nafe-feel namin siya yung hindi gaanong crowded, mas nag-e-enjoy kami sa ganun. Na yun yung gusto namin mapa-feel sa mga tao kaya gusto naming makasama din sila sa amin. Bigyan mo ko ng example. Ano yung parang hindi pa masyadong napupuntahan ng mga tao para mapuntahan nila, di ba? Siguro, sige, ayokong i-specify pero yung part na lang ng Philippines. Para sila na bahala ma-discover. So, para sa akin, sa mga hindi pinaka na-discover na lugares, yung Northern Philippines. Northern Philippines. As in yung North. Kayo na bahala ako saan doon. Kami na bahala kung saan. Basta hanapin namin. At lalagyan din namin ng X, yung Philippine Or map. kung gusto nila malaman, sama sila sa amin. Paano sasama sa inyo? Paano sasama or join sa group ninyo? Parang we see to it na 2 weeks before nung trip namin, naglalabas kami ng mga ads or sa Facebook, sa mga videos namin. Sinasabi namin doon kung
ano yung next trip namin, kung saan, hindi specifically yung place, pero yung area or yung province. Okay. Tapos meron kaming, pwede naman sila mag-message sa amin or meron ding contact numbers. So pag gusto kong mag-member ng X Pilipinas, parang yung membership ko just for that trip, parang ganun ba? Hindi sa buong travel nyo for the year. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Pero personal expense ko yun, ano? Kayo na lang yung mag-aayos ng mga trip or mga activities na pwedeng puntahan. Nakikita natin sa screen yung ilan sa inyong mga travel. What's this? Ang lugar ito? Ayan, isa yan sa mga hidden gems of the North. Isa yan sa mga sinasabi kong places na sobrang hindi pa siya na-discover. So saan specifically? Basta Hindi, somewhere kasi in ito your- na lang siguro. Isa rin sa advocacy kasi namin is against kami sa geotagging eh. Kung familiar kayo doon, Ano yan? Oo. geotagging is uploading a place or a photo na nakatag yung place, yung specific place mismo. Eh, what happens kasi, usually kami, lahat ng pinupuntahan namin lugar, pangalawang beses, lahat sila pumapangit na pag binabalikan namin. The reason is, siguro, ewan ko, what's wrong with human beings? Diminishing return, economic rule. Saka parang, hindi sustainable way of traveling. Parang, masyado nilang kino-compromise yung environment for the sake of having fun. Yun yung isa rin sa mga advocacies na sinishare namin sa mga sumasama sa amin. Na somehow, if you find a place, a very beautiful place, You have to treasure it. treasure it, keep it to yourself and to your friends. Hindi mo pwedeng ipagkalat sa marami. Ganun ba yun? Paano? Enlighten us. Paano namin Hindi naman sa advocacy? hindi naman sa hindi pwedeng ipagkalat. Pero ang isang bagay kasi, pagka basta-basta mo na lang yung binigay, madaling na Parang may mawala. hugot ka na. Tourist destination pa ba yung pinag-uusapan natin? Alright, what are the next trips ahead of X Pilipinas para makasama sila? Ngayong October 29 to November 1, we'll be exploring Camarines Norte. Camarines Norte. Parang nakabisita na ako somewhere in that area na yan. Maganda dun. So, tapos, sa Pasko, meron ba kayong special na pupuntahan? By December, we're planning to go back in Kalinga, no? Yes. So, kunwari pupunta kayo sa isang place, gaano katagal kayo nagstay doon na para ma-explore niyo yung buong lugar na yun? Depende dun sa place eh. Pero usually, minsan kaya naman ng overnight eh. Overnight? Overnight. Or minsan 2 to 3 days, mga ganun. So lahat ng sector, kumbaga pagkain, yung mga activities, Yes. explore ninyo, parang sarap sumama sa grupo ninyo. Mag-iipon ako para makasama ako sa So inyo. kung mahilig ka sa food, etc. Kasi kami against din kami sa sa mga junk foods. Ay, oo. Kaya yung mga piniprepare namin, lang yung head chef namin si Larry. Ah, ikaw pala yung tagaluto. Sobrang advocate din kami ng healthy living. Kaya, Maganda yan, maganda yan. as much as possible. Good luck at ingat din sa mga future trips. At sana marami pa tayong ma-encourage na i-travel talagang buong Pilipinas kasi napakaganda talaga ng ating bansa. Maraming salamat, Ex Pilipinas, Sandino, Rayu, and Larry. Thank you for joining. Thank you.